What's up mga karabas? Kamusta po kayong lahat? Sa episode na to, alam nyo na, may bago po tayong ampon sa ating backyard aviary, ano? So, nag-inform po sa akin si Doc Miko na mayroon po tayong bagong for turnover doon sa TCP. So, kaya pupunta po tayo doon para kunin ito, ano, ihatid doon sa ating likod bahay. So mga karabas, nung mga nakarang episode, nabanggit po natin or naikwento natin na itong ating backyard aviary po ay magkakaroon ng panibagong purpose or mas deeper na purpose. Kasi po, i-convert natin ito sa semi rehabilitation facility, ano. So lahat po nung mga species na rescued, na sinurrender sa DNR, na hindi po kayang i-accommodate sa TCP. Kasi although meron po silang facility doon, kaya lang nga po, sa dami ng mga species, medyo sometimes po nagsisikip doon, ano. So lahat po nung hindi kayang i-accommodate na, welcome po dito sa ating backyard aviary. So nag-extend po tayo ng tulong sa kanila, ano. At the same time, syempre, mahilig po tayo sa mga wildlife, so alagaan po natin yun. Pansamantala. So, ampun lang po natin, foster care ba. So, pansamantala, meaning, after sometimes po, kapag ready na sila for release, for example, after 6 months or 1 year, na-assess na Doc Miko na ready na sila for release, i-release po natin yun back to wild. For example, merong agila, ito po yung plano merong agila na hindi kayang i-accommodate doon, so dito muna sa atin, papakainin po natin. So, at may expense na po yun, kasi gusto ko rin yung ginagawa ko, kumbaga. So tulong na rin po sa ahensya at tulong na rin syempre doon sa ibon kasi gusto nating mapabuti talaga yung mga kalagayan nila. So mayroon po tayong tao, ano, si Mama, kaya kahit wala po ako doon sa facility, mayroon pong nag-aalaga doon sa ating mga ampon na ibon, ano. So after some time, tuturuan po natin yon. Si Doc Miko po weekly pupunta doon sa atin para turuan yung mga ibon, i-train kung paano sila makakabalik sa wild, kung ano yung way na makakatulong sa kanila pabalik ng wild, igagawin po natin yon. Ngayon, kung ma-assess si Doc Miko after 6 months or 1 year, ma-assess niya na pwede na pong ibalik sa wild, ibabalik po natin yun, mga karabas. So, ano yun? Enough na sa mga kwento-kwento. Tara na, kunin na natin. Ayan mga karabas, medyo ginabi na po tayo sa biyahe, ano? Pero ito na. Nabating na po tayo. Dala-dala na po natin sa likod yung ating precious cargo. So dito na po tayo sa bahay at transfer na natin dun sa ating aviary. Ito na. Sinecured ko kanina mga karabas para hindi makawala. Ito siya. Medyo maliit nga po yung ano doon. Yung kanyang lalagyan kanina. Yung kanyang kulungan. So transfer natin sa medyo mas malaki kasama ni Ulap. Let's go. Ayan. Dami tayong meron. Hello, Ulap. Namiss mo ba? Namiss mo ba ang kuya mo? Welcome to your new home. Nakaikot naman siya, no? Yun, no? Kung hindi nyo pa po napapanood yung mga previous episode natin, meron na po tayong ditong isang Brahminy kite. Yan po, si Ulap. Si Ulap po ay isang rescued po yan. At saka injured po siya. Tingnan niyo po. Injured po siya. Yung nabaril po kasi siya, no? Nabaril. Dahil merong hunter, binaril siya sa pakpak. Ginamot ni Doc Miko, pero ginawa ni Doc Miko yung best niya, pero hindi niya kayang ibalik lahat dahil marami pong nabasag na buto. So tinanggal po yung mga fragments. Tapos buti nga gumaling pa rin. Kaya nga lang hindi na siya babalik sa dating kalagayan ba. Wala na siyang chance makalipad. Kaya po Ulap yung kanyang pangalan. Yun, oh.
So sige, lagyan na natin siya dito para hindi siya masyado ma-stress. Ayoko na siyang kunin at kapitan. Yan, yan. You know. Doon po sa facility ng TCP, doon kay Doc Miko, magkasama po sila nito ni Ulap. Ayan na siya, lumipad siya. Ayan. Ang istorya po nito, so gusto ko siyang pangalan ng si Brahmi. Si Brahmi. Si Ulap, si Brahmi. Ang istorya po ni Brahmi, rin siya, captive siya, yung kumbaga parang bata pa siya, nakuha siya, inalagaan, tapos nagkaroon siya ng human imprint. So, sobrang amo niya po sa tao. O, tingnan nyo, relax na relax siya kahit na bago lang siya dito sa area. Relax siya sa tao. Ayan. So, ayun nga, mga karabas, bilang influencer, bilang vlogger, nawagan po ako sa mga natin, sa mga kaibigan nating hunter na sana po magkaroon tayo ng limitation, Kumbaga, itong kasing mga agila, kumbaga parang napaka-rare nila para i-hunt pa natin. Kasi yung benefit na makukuha natin sa kanya, ano ba yung benefit na makukuha natin kapag hinunt po natin sila? So para sa kapirasong karne, ang laki ng impact sa ecosystem kasi po hindi sila masyadong marami sa ating sa environment, Sila po ay scarce at declining na yung numbers nila. Tapos ang laki ng role nila na ginagampanan sa ecosystem. Lalo na po sa pagkontrol ng population ng mga rodents, which is peste po sa palayan. Yun po, napakalaking impact po na to. So bilang influencer po, na nananawagan na exempt na po natin yung mga hayop na hindi bawal i-hunt talaga, especially mga endangered na. Although ito least concern siya ng IUCN, kaya lang sobrang declining po, ang bilis po ng pag-decline ng numbers nila, So ayan, titingnan nyo, siya po, although hindi siya hinuli siya, inalagaan, tingnan nyo, ang hirap ngayon na ibalik siya sa wild. Hindi namin alam ni Doc Miko kung ano yung magiging diskarte namin, or hindi namin alam kung gaano katagal siya mananatili dito bago siya magkaroon ng chance para maibalik, kasi po hindi siya pwedeng ibalik sa wild na basta-basta lang. For example, matagal po itong alaga tapos nagkaroon ng human imprint. Hindi po basta-basta na pag-turnover sa DNR o pag-turnover dito, i-release agad natin. Bawa, may sugat, ginamot natin sugat, gumaling yung sugat, release agad natin sa wild. Hindi po pwede yun. Magkakaroon po yun ng tawag dito. Dahil human imprinted na po siya, sanay po siya sa tao, sanay po siya na binibigyan ng pagkain, hindi po siya magsusurvive sa wild. Mas nakakaawa po siya doon kapag ganun. So tingnan niyo po yung kalagayan niya ngayon. So nasa 4 na sulok lang siya nung aviary ngayon natin, instead na malaya siya, Ganun yung nangyayari. So kaya sana pag nakita natin, for example, ganito kasi yung kadalasan daw nangyayari. Ang dahilan ng mga tao kung bakit sila nagkakaroon ng alaga ng agila, sabi nila, nalaglag lang yan dyan, inalagaan namin. So buti nga, inalagaan namin, kung hindi, mamamatay na yan dyan. So goods po yun, wala pong problema doon. Pero meron po tayong second option. Pwede po nating i-turn over agad sa DNR. Or pwede po nating hayaan muna, bigyan natin ng time na i-accept uli nung magulang o nung parents nung sisiw. Minsan po kasi, lalo na pag may mga pakpak na, pag nalaglag yan, binabalikan po yan ng mga magulang para i-guide, So kaya not necessary din na pag nakita natin nalaglag sa puno, ikukunin agad natin kasi kawawa, kasi baka mamatay. So yun, may dalawa po tayong option. Pwede nating bantayan muna, tingnan muna natin kung babalikan ng parents. Pero kung hindi, pwede po natin kunin, tapos i-turn over po natin sa pinakamalapit na DNR, So wag po nating alagaan ng tayo lang kasi hindi natin alam kung ano yung approach. So katulad niyan, inalagaan, nasanay sa tao, na naalaga siya ng tao. So kaya ngayon, hirap na po siyang ibalik sa wild. So ito po si Brahmi, titingnan muna natin kung anong mangyayari sa kanya. Sabi ni Doc Miko, papag-aralan namin kung paano mawawala yung imprint sa kanya,
kung paano siya matutuloy mag-hunt. So medyo mahirap po, napakahirap. So kausap po rin yung ranger doon sa facility sa Tamaraw Gin Pool, sa sanctuary. Sobrang hirap daw po talaga yung rehabilitation. Kaya sila mismo umaaray doon kung paano gagawin ano. So yun yung impact ng simpleng pagbaril natin, paghunt natin, paghuli natin, pagsilo natin. So kaya ekes na po natin yan mga karabas. Sa mga karabas ating hunters, ekes na po no. So anyway, ayun. From time to time po makikita nyo si Brami dito na bibida sa ating vlog. So iba-vlog po natin siya para mas matutunan po natin ano yung behavior niya, ano pa yung mga characteristics niya. That way po mas ma-appreciate natin. Kasi mas mamahalin natin yung isang bagay kapag na-appreciate natin kapag natutunan natin or nalaman natin yung mga impormasyon tungkol sa kanya, di ba? So ayun mga karabas, hanggang sa susunod na episode, abangan nyo po yung mga exciting episodes natin sa bagong yugto ng I Am Harabas channel bilang mini rehabilitation facility dito sa bayan ng San Jose. Thank you so much po sa panonood. God bless.